Gabert, doon na intriga ako ron eh. Alam nyo kung ano yung sinabi ni Gabert? Pag napatunayan ko raw na ang Ebreo 8:13 ay 10 utos, aalis na raw siya sa Sabatista. Pag napatunayan ninyo na yung nasa Hebreo 10 utos, aalis na ako sa Adventista. Sabi ni Gabert, pag napatunayan ko raw na ang Ebreo 8:13 ay 10 utos, aalis na raw siya sa Sabatista. Basahin natin ang Ebreo 8:13. Pakinggan nyo ha. Kanino ba sinabi yung bagong tipan? Kanino? Ulit ang talata. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Ibig sabihin, kung kanino niya sinabi yung luma, doon niya rin sinasabi yung bago. Tandaan nyo, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Sapagkat, paano magiging bago sa atin yung bago? Kung wala naman tayo, hindi naman tayo kasama sa una. Diba? Kaya lang magiging luma sa atin yung luma dahil may inintroduce na bago. Amen! Ngayon, ang tanong, ganito. Kanino ba sinabi yung unang tipan na yun ang naluma, na doon din sinabi yung bago, kaya nga naging bago? Basa. Pakinggan nyo. Ako babasa. Ako babasa. Special ito eh. Malay mo, makumbinsing ko si Gabert. Ito, 8. Basa. Dadapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Tinutukoy si Kristo. Nagkaroon siya ng lalong marangal na ministeryo o pangangasiwa. Bakit? Sapagkat palibasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay hindi ay naging walang kakulangan, kung yung unang tipan, kundi naging walang kakulangan, may kulang pala, no? Nagkaroon ng kulang. Kung ang unang tipang yaon ay hindi naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ang ikalawa. Kung yung unang tipan, kung hindi naging walang kakulangan yung unang tipan, hindi na kailangang ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. O dito, yung palang unang tipan, dumating ang panahon, naging kulang, naging insufficient. Kaya humanap ng pangangailangan ng ikalawa.